Hindi na kayang bumuhay ng pamilya ang pamamasada ng jeep, kaya ang ilang tsuper nangangalakal na ng basura. Live mula sa Mandaluyong, nasa frontline na balitang yan si Reynal Pawid. Reynal, ito todo na raw ang tigil pasada ng mga tsuper. Gaano karami ang lalahok sa strike? Julius, sa nakuha nga nating impormasyon ay doon pa lang sa hanay ng mga tsuper ng jeep ay nasa higit 200,000 na sa buong bansa yung makikilahok nga doon sa tigil pasada. Idagdag pa dyan yung nasa 300 plus naman ng mga drivers mula sa TNVS, sa mga motorcycle taxi, sa maging mga tourist bus, no? Mga tourist bus ay makikilahok na rin. At isama pa daw yung mga trucker nga. Pero sabi naman ng grupong Manibela, yung tinakda nila na Thursday at Friday na malawakang tigil pasada, posible pang araw magsimula sa Miyerkules. Aanin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Aanin pa namin ang jeepney. Aanin pa namin ang UP Express, ang truck, ang motorcycle taxi, ang TNBS, ang mga truckers. Kung wala ng petrolyo na ikakarga at hindi na namin kaya. Mapagrupo ng mga jeepney driver, bus at Transport Network Vehicle Service o TNVS drivers kasama na sa nilulutong round 2 ng nationwide transport strike ngayong Huwebes at Biyernes. Kasunod pa rin ito ng walang prenong taas presyo ng produktong petrolyo. Kaninang umaga nga lang, ilang miyembro na ng grupong Manibela ang hindi na pumasada at nagwelga na sa Maynila. Isa sa mga sumama ang tsuper na si Mang Ronnie. Kwento niya sa maghapong pasada, 50 pesos na lang ang kanyang naiuuwi. Darating kami sa pamilya namin. Kaya anong ulam? Magmunggo na lang kayo. Saka 1 kilong bigas. Dahil sa kulang ang kita, sumasideline na rin siya sa pangangalakal ng basura. Yung mga iniipon, ilang linggo na, yung mga kasama ko, ito mga kasama ko. Minsan, kikita kami 50 pesos, 60 pesos, dagdag din. Dinadala namin sa junk shop. Di ba? Para kami mabuhay. Ang TNVS driver namang unit na ginagamit sa pamamasada. Kung hihilain ng bangko na, wala tayong magagawa kasi wala na tayong pambayad ng ng pang-monthly natin kasi wala tayong kinikita. Tatanong ng miss ko, sabi ko, 20 na lang na uwi. Saan nabibiling 20 mo? Sabi. Ang motorcycle taxi driver naman na si Dexter Sim, isang kahig, isang tukana ang buhay ngayon. Magtitinapay na lang ako, titipid ako. Dahil baka mamaya wala nang pambaon. Tulad ko, anak ko ngayon, graduating ng grade 6. Kaya ang 5,000 pisong ayuda, kulang na kulang. Natanong nga riyan si Palace Press Officer Claire Castro. Ayon po kay Secretary Gatchalian, sa utos na nga rin po ni Pangulong Marcos Jr. na magkakaroon pa po ng karagdagang ayuda. DSWD will continue to release cash assistance to affected public utility drivers and this will be done in tranches. Pero bukod sa kapos na nga ang naturang cash assistance, ayon sa Manibela, pahirapan pa ang proseso at pag-release nito. May ilang LGU kasi na humihingi pa ng voter's ID. Imbis na pag-aanin ninyo ang buhay ng ordinaryong tsuper, pinapahirapan ninyo. Alinsunod sa mandato ng DSWD, lisensya lang at photocopy nito ang kailangan para sa mga kukuha ng ayuda. Ngayong linggo gugulong ulit ang ayuda distribution, pero tuloy pa rin ang tigil pasada. Sa tansya ng mga lalahok na transport groups, aabot sa 250 milyon ang titigil sa pasada. Ang welgang ito ay sabi nga natin mas malawak yung aabutin kahit yung mga nag-modern, kahit po yung nagkooperatiba at mga nag-corporation. Marami na pong bus companies ngayon ang nagtitigil ng biyahe, lalo na yung mga maliliit na operators. Kundi man, nagpapabiyahe man sila pero piling araw na lamang at piling oras. Julius, sa ngayon ay wala pa raw kumakausap o lumalapit nga dito sa anumang transport group sa hanay naman ng gobyerno para nga ipatigil sana itong nakaambang nationwide transport strike. Yung isa lang sa kanilang hinihiling para mahilot sila na hindi na nga ipagpatuloy itong malawakan tigil pasada ay yung bawasan sana yung buwis nga sa langis. Julius. Reynal, tama ba yung narinig namin na 50 pesos na lang ang take home ng isang driver? Paano niya pinagkakasya ito para sa kanyang pamilya?
Tama, Julius, no? Marami nga tayong nakausap sa mga tsuper kanina ng jeep na ganyan yung sitwasyon. 50 pesos lang yung naiuwi halos, no, sa buong maghapon nila. Pero para masagot ka diretso, no, tanungin natin mas maganda, Julius, siguro yung isang tsuper, no? Si Tatay Robert kasama natin ngayon dito. Tay, magandang gabi at pakwento sa amin na anong oras ka pa bumiyahe at magkano pa yung hawak mo ngayon? Bumiyahe po ako ng 5:30 ng umaga. Ngayon, anong oras na ngayon? Mag-alas 7 na. Ang pera ko pa lang, 450. Kulang pa yung boundary ko. Magkano po ba yung boundary nyo? Yung boundary nito, 900. 900, so may 450 ka, Kulang pa ng 450. lugi ka pa. Oo, kulang pa nga ng kalahati. Tay, yung ilan sa mga nakausap naming tsuper ay halos hindi na kumain sa kalsada. Anong ginagawa niyong diskarte para hindi naman malipasan ng gutom? Sa mga kapatid natin, 68 years old na po, si Tatay Robert. Kanina, dinala na ko ng asawa ko ng tanghalian. Yung natira ko ngayon, yun na rin yung hahapunan ko. Kasi kape na lang yung merienda ko ngayon eh. Andiyan sa loob. Tapos, pag uwi namin, yun na lang kakainin ko. Kasi kulang pa nga yung boundary ko dito ng kalahati. Pagbaba ko nito, maglalagay na naman ako. Magmula kaninang umaga, nakaka 1.5 na ako. Wala naman natitirang pondo. Kaya nga, dahil sa sobrang mahal ng gasolina. Ayun nga, no. Tapos tanungin din natin si Tatay Robert dahil nga meron na bang 5,000 pisong ayuda yung ibibigay, lalo-lalo na dito sa mga jeepney driver. Sa isang araw, kayo nakatoka na mabigyan. Kumusta yung sa inyo, Tay? Nakakuha na ba kayo? Meron na ba kayong mga dokumento para ipresenta at makakuha nitong ayuda na to? Ay, yung sa akin po, wala. Hindi po ako nakasama doon kasi yung operator ko lang po yung asawa niya, yung nakapagpasa nun. Ako wala po akong makukuha kasi hindi po ako nagpasa ng ganyan. Hindi naman nila nasabi sa akin. Cut off na po yun, wala na po akong magagawa. So kumbaga, Julius, no, ito yung isa sa mga lilinawin natin na yung pagdating doon sa ayuda. May ilan kasi tayong mga kapatid na tsuper ng jeep na nakadepende lamang doon sa kanilang mga operator. So kahit sila yung namamasada sa pang-araw-araw, kung hindi naman sila yung may hawak ng ORCR at magpasa nga ng dokumento doon sa DSWD, ay ganun din, no? Parang wala rin silang makukuha dahil nga yung rights ay nandoon sa operator. Gaya nyo, Tay, wala bang naging usapan na hati kayo? Total, ikaw naman yung pumapasada. Wala pa pong sinasabing ganun sa akin eh. Kung bigyan po nila ako, salamat. Kung hindi naman, salamat din. Naandun na tayo, talagang hindi naman ako naghahangad na kung bibigyan niya ako, hindi, okay lang sa akin yun. Kasi para sa akin naman, may matira man ako. Pag uwi-uwi ko ng konti, diyan sa asawa ko, nangungupahan kami. Dalawa kami na asawa ko, 70 na yung asawa ko. Kung may matitira naman kahit konti, pagtitiisan na lang namin. Huli na lang po, no, Tatay Robert, yung ilan sa mga kasapahan o kabaro nyo na tsuper ay pinili ng mamasura o mga lakal dahil along the way may nakikita kayong mga pwede pang kalakal. Kayo po, anong nakikita nyo dito sa may terminal na to sa Mandaluyong? May mga gumagawa na rin ba niyan dito? Meron naman po, kung sakali nga, titigil na ako ng pagbiyahe. Sabi ko, mga ngalakal na nga lang talaga ako eh. Sa edad nyo po na yan. Kaya pa naman, siguro yung sidecar lang na bisikleta, pwede ko naman gamitin ata yun para sa akin. Kasi talagang hindi na namin talaga kaya. Talagang napakahirap. Lalo bukas, biglaan na naman yung buhos ng taas ng diesel, lalo na naman kami maghihirap lalo. Oo, yun lang po yung akin. Maraming salamat po, Tatay Robert. Ayan, Julius, no, ayan nga lang yung isa doon sa marami pang mga hinaing nitong ating mga kapatid na tsuper at inaasahan na naman nga yung isa sa kanilang pinapangamba, no, yung pinapangambahan nila ay yung napipinto na naman nga na oil price hike bukas, Martes. Julius. Reniel, nakakalungkot talaga yung sitwasyon ng mga tsuper natin. Eto nga, kulang na nga. Yan, wala pang ayuda yan. At maalat ang mga tsuper sa taas pasahe dahil sa papasanin ito ng mga commuter. Ano raw ang makakatigil dito sa malawakang transport strike? Sa tingin mo, may pag-asa pa ba na hindi ito matuloy? Julius, yung sinabi lang kanina nung grupo ng mga tsuper, yung gaya nga nabanggit ko no, na bawasan daw sana yung buwis doon sa langis. At meron pa, yung gusto sana nila ay ibalik o magkaroon ng rollback doon sa 55 pesos per liter yung presyo ng petrolyo. Pangatlo naman, Julius, ay yung mapagbigyan sila
doon nga sa dagdag pasahe. No? Hindi lamang piso kung hindi 5 piso dahil bakit? Dahil sa mga sunod-sunod daw na linggo ay hindi naman tumitigil yung pagtaas nga nitong presyo ng langis. At yung pang-apat nga, yung pilit nilang pinapatundukan na dito sa pamahalaan na ito yung Oil Deregulation Law. Ayan yung batas kung bakit na tila natatali nga itong gobyerno para makontrol yung presyo ng petrolyo. Julius. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.